Eto na yung tanong na paulit-ulit kong nababasa sa comment section. Manual o automatic table of contents? Actually, nakagawa na ako ng tutorial nito. I-repress lang ulit natin. Kasi kung nagtitesis ka, gumagawa ng report, o gusto mo lang magmukhang pro sa Word, dapat alam mo to. So, sa video na to, papakita ko kung paano gumawa ng manual at automatic TOC para kahit alin piliin mo. Sure na presentable, clean at professional looking. Ang una nating gagawin ay manual TOC method at ang pangalawa ay automatic TOC method. Okay? Unahin natin ang manual method. Perfect ito para sa mabilisang document na maliit lang at gusto mong ikaw ang may full control. Ang nagiging problema kasi natin sa paggawa ng table of content ay ang paglalagay ng numbering o yung pages. Maraming gumagawa sa atin na ganito. Para pagtapatin yung page number, gagamit tayo ng indents at spacing para maayos tayong makagawa ng table of contents. Una natin gagawin, view muna natin yung ruler. Punta lang tayo dito sa view tab, dito sa ating Word. Then, lagyan lang natin ng check yung ruler. So, meron na tayong ruler dito. So, para kita natin yung indent at saka yung tab. Then, select natin yung ating gagawing table of content. Punta tayo ng home tab. Then dito sa paragraph group, click natin itong maliit na arrow na to. So ito yung paragraph, indents and spacing. Saka yung mga line and page break na setting. So pupunta tayo ng tab. Ito yung tab natin. Punta tayo ng tab. So ang default tab stop ng Word ay 0.5 inches. So i-modify natin yan. Pupunta tayo dito sa tab stop position. Ngayon, tingnan natin yung ruler kung saan natin gustong ilagay. Halimbawa, gusto ko ang tab stop position ko ay 3. So, lagyan natin 3. Then, ito yung alignment, left, center, or right. So, dun lang tayo sa left. Pwede ring right, pero usually left yung ginagamit natin. Yun yung alignment pag nag-tab ka nung ilalagay nating numbers. Then, dito sa leader, lagyan natin ng dot. So, click lang natin yan. Click natin yung set. Then hit OK. Ito na yung tab stop natin nandun sa 3. Delete natin to. So mag-tab tayo. Ayon at doon tumapat sa 3. Doon sa ruler yung tab. So ganun din yung gawin natin dito. So hindi ka na mag-i-encode ng dot 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 kasi meron na tayong leader na inilagay. Tab. 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 So, ganun lang. Eto, kaya nagka-tab ito kasi naka-indent siya dun eh. Back natin. Yan. Saka tayo mag-tab. Nawayan ay number 5. Then, ito the equation. Ayan. Tab. Ay 6. Tab. Number 7. Bawayan ay nasa page 8. So, yun lang. Ngayon, kung gusto mo namang i-adjust ang space ng tab stop, select mo lang. Then, punta ka lang dito sa ating ruler. Tapos, i-drag lang natin yung tab stop na yan. Tatapat mo lang yun. Click and drag lang. Pag gusto mong i-delete yan, i-drag mo lang sa labas yan. Then, mawawala na yung tab stop niya. Tapos dito sa may bandang left side nitong ating screen, meron diyang tab stop. Ayan, no? So, pwede kang mag-click dito anywhere para lagyan mo siya ng tab. Problema, nawala yung leader na dot. Pag lalagyan mo, punta ka dito ulit. Then tabs. Then check mo lang yung number 2 na dot dot dot. Then set. And okay. Kung maliit na table of contents lang at gusto mo ng full control, swak na swak ito. Para sa ating game changer, ang automatic method. Super lifesaver ito lalo na kung mahaba ang document at maraming sections. So ang gagamitin natin ngayon ay references TOC. Meron tayong sample outline dito. Nilagyan lang natin ng konting overview ang chapter 1 of what each subchapter aims to cover. Select lang natin yung text na gusto nating mag-appear sa TOC. Then, i-apply natin yung heading styles. From the styles group,
dito sa home tab natin. Typically, yung main section gumagamit ng heading 1, subsection use heading 2, and so on. So select natin yung heading 1 natin, abstract, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, chapter 9, references, then appendices. Then balik tayo sa taas. Then click natin itong heading 1. So ayan, at nakita natin na na-highlight na yung heading 1 natin. So ang kasunod nating isa-select ay yung heading 2. Yun yung mga subheading. So ang subheading natin ito, background, problem statement, objective study, search. Okay. Sa chapter 2 ito. So ang pag-select nga pala dyan ay press and hold lang yung control key sa keyboard. Then click yung mouse para makapag-select kayo ng multiple selection of text. Okay? So ito yung ating heading 2. Then click natin, heading 2. So ayun. Highlight na yung ating heading 2. So kung meron kayong mga subheading pa na gusto nyong gawin, same process lang din. Okay? So next step ay ilalagay natin yung cursor natin kung saan mo gustong ilagay yung ating TOC. Usually dito sa beginning of the document. So next step, punta tayo sa references. So dito sa references, sa may bandang left side, click natin itong table of contents. So yun yung nagpo-provide ng overview ng ating document by adding a table of contents. Okay? Click. Then ang pipiliin natin, automatic style from the drop-down menu. Then yung word, magge-generate siya ng table of contents based on the heading styles na in-apply natin. Ito na yung ating table of contents na ginawa. Okay? Kapag meron tayong binago dito sa ating document, like adding, removing, or renaming headings, or kapag nagbago naman yung paging natin, bawa ito, napapunta dito sa next page. So, kailangan nating i-update yung ating TOC. So, click lang natin itong ating TOC. Then, mag-a-appear dito yung update table sa bandang taas. Click lang natin yan. So, pili lang tayo. Either the entire table or just the page number. Pero kung page lang, okay lang yung page number only. And hit OK. So, yung ating research naging number 4. So, dati yan kanina ay research question. So, nabago din yung kanyang subtitle. So, pwede rin natin i-customize yung ating TOC. Punta lang tayo dito sa references, then table of contents. Then, makikita natin dito yung custom table of contents. Click natin yan. So, ma-adjust natin dyan yung format, show levels, at saka marami pang iba. At yan, tapos na. Dalawang super easy na paraan kung paano gumawa ng TOC sa Microsoft Word. Whether gusto mo ng manual or automatic method, ngayon alam mo na pareho. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials, travel, and food adventures.